Anong mararamdaman mo kung minsan habang ikaw ay nagmamaneho, merong isang sasakyan na mag-overtake sa'yo, binubusinahan ka, pagkatapos tinuturo yung iyong gulong. Pagkakita mo, flat pala yung isang gulong ng sasakyan mo. Di ba, papasalamat ka. Matutuwa ka dahil nakaiwas ka sa peligro. O anong mararamdaman nyo kung minsan ikaw ay naglalakad sa kalsada, tapos merong isang tao na nakasalubong mo, tinuturo ka. Paglapit sa iyo, nakita mo kung ano yung tinuturo niya, yung palang iyong pantalon, nakabukas ang zipper mo. Diba? Medyo mahihiya ka, pero papasalamat ka. Dahil mas nakakahiya kung tuloy-tuloy kang naglalakad na nakabukas ang iyong zipper. Anong iyong mararamdaman kung habang ikaw ay kumakain, yung iyong kaibigan, tinuturo yung iyong baba? Meron ka palang kanin, nakadikit dito sa iyong mukha. O kaya naman, kung yung kaopisina, katrabaho, tinuturo yung iyong ilong, meron ka palang dumi dito sa iyong ilong. Di ba, magpapasalamat ka din dahil alam mo, concerned sila sa iyong itsura. We will be very grateful for these people who point out that there is something wrong with us, that we need to do something to clean ourselves, to correct something in our lives. Pero nakakapagtaka, di po ba, minsan sa buhay, bakit ba tayo'y nagagalit sa ibang tao? Pag pinagsasabihan tayo doon sa ating mga pagkakamali, minsan tayo ay naiinis, nagagalit, pag may nagko-comment tungkol sa atin, tungkol sa ating trabaho, tungkol sa ating sinabi, tungkol sa ating ginawa. Mga kapatid, mag-ingat po kayo pag kayo ay nagagalit, pag kayo ay kinokorek ng iba. Bakit? Dahil isa yang tanda ng kataasan ng loob. When you get angry with people correcting you, that is a sure sign of pride. And beware of pride. Why? Because it is the first sin of the devil. And all of the sins are rooted in pride. Sa Ebanghelyo, narinig natin na si Haring Herodes nagalit din dito kay San Juan Bautista. Bakit? Kasi pinagsasabihan siya, tinuturuan siya, tinutuwid siya doon sa kanyang pagkakamali. Mali naman talaga itong si Haring Herodes. Bakit? Isipin nyo, kinuha niya yung asawa ng kapatid niya para maging asawa niya. Naging kalaguyo niya ang kanyang bayaw. Maling-mali si Haring Herodes dito. Kaya naman, pinagsabihan siya, pinangaralan siya ni San Juan. Nagalit siya at pinakulong siya. Di po ba dapat magpasalamat si Haring Herodes? Dahil merong isang taong concern sa kanyang kaluluwa. Yun ang hindi nakita ni Haring Herodes. Bakit? Dahil nabulag siya sa kanyang kataasan ng loob. Sana tayo po ay magpasalamat sa Diyos. Pag merong mga taong sasabi, nagsasalita, nangangaral, nagtutuwid sa ating mga ginagawa, sa ating mga pagkakamali. Dahil ang mga taong ito, tandaan niyo po, ginagamit silang instrumento ng Diyos dahil gusto ng Diyos na maligtas ang ating mga kaluluwa. Alam niyo po, minsan yung mga ibang tao nawawalan din ng gana na tulungan tayo. Bakit? Kasi sila na nga yung may kagandaang loob na tumulong. Pero dahil tayo ay galit, tayo ay naiinis sa kanila, nawawalan sila ng gana. Hindi man ma-appreciate yung kanilang ginagawa. Sana magising tayo. May this be our wake-up call. Huwag niyo pong iisipin na pag tayo ay pinagsasabihan, pinangangaralan, na dinadown tayo ng mga tao. May we have the humility to reflect if what people are saying is really true. Sana manguna yung pagpapakumbaba kesa do sa kataasan ng loob, kesa do sa inis, kesa do sa galit. Hindi mo alam, yan ang pamamaraan ng Diyos dahil gusto ng Diyos na ikaw ay mapabuti, ikaw ay malapit sa Kanya, ikaw ay maligtas niya. At sana din po, para sa mga tao na may kagandang loob, huwag po kayong magsasawa na tumulong sa mga tao na nangangailangan na maituwid, magbago ang kanilang buhay. Alam ko po, napakahirap na ikaw na nga yung gumagawa ng mabuti, gumagawa ng paraan para hindi mapasama yung tao. Ikaw pa yung ginagawang kontrabida, ikaw pa yung ginagawang masama. Dahil tandaan niyo po, alam ng Diyos yung iyong ginagawa. Dahil kung
wala kang ginawa, dun sa pwede naman meron kang magawa, sisingilin ka din ng Diyos. Tandaan niyo po, ang kasalanan ay hindi lang yung ginagawa. Ang pagkakasala ay yung meron ka dapat ginawa pero hindi mo ginawa. The Lord will also ask us, someday, what have you done? Meron ka dapat na itulong pero hindi ka tumulong. Bayaan niyo po kung magagalit sila, kung maiinis sila. No? Ang mahalaga dyan ay yung totoo ka sa misyon ng Panginoon. Ang mahalaga dyan, alam mo, meron kang natulungan tao at nailapit sa Kanya. Kaya po, kayong mga misis, huwag po kayong magsasawa na sabihan nyo yung mga asawa, ha? Kayo pong mga nanay, mga magulang, tatay, sana wag po sasakitan ninyong loob kung nilalabanan kayo ng inyong mga anak. Pag pinagsasabihan nyo din sila, maging mapagpasensya kayo. Kayo pong mga nagtatrabaho, empleyado, kung nakikita nyo po na may hindi tama, mali na ginagawa ang inyong mga co-workers, please say it to them nicely, privately. At kung may nakikita man kayo sa Facebook, sa social media na hindi tama, alam niyo po magandang gawin. Private message yung taong yun. Huwag niyo agad na ipopost, ipapublic, kasi napapahiya po yung tao eh. Yun po yung magandang gawin. Kung kaya mong ituro na may flat tire, kaya mong ipakita na nakabukas yung zipper, kung kaya mong pagsabihan na merong dumi sa kanyang baba o ilong, ano ba naman yung kausapin mo yung tao kung siya ay napapariwaran, siya ay nagkakasala. Yan po ay ina-appreciate ng Diyos at kayo po ay gagantimpalaan ng Diyos kung matutulungan din natin ang ating mga kapatid na napapasama, na naliligaw, na nagwawala sa buhay. Manalangin po tayo, bigyan tayo ng tatag, lakas ng loob, ng pasensya, na manatili, tutuwid ang ating mga kapatid sa kanilang pagkakamali. At sana, huwag tayong magagalit pag tayo ay tinutuwid. Do not get angry when you are corrected. Because when people correct you, it's not because they don't like you. On the contrary, they love you and they want you to become good and to be holy.